Kabanata 826. Hey hey! Siguradong mamamatay ang batang ito ngayon. Habang pinapanood si Lito ng siyam na napakalaking ahas, tumawa ng masama ang Dawist Manny. Habang papalapit ang mga dambuhalang ahas, lalong naging malungkot ang mukha ni Lito. Ang kanyang kamay, na nakahawak sa Asher Scale Sword, ay minarkahan ng isang hanay ng mga asul na ugat. Ang pinagsama-samang lakas ng siyam na serpyenteng ito, marahil ay libu-libong taon ang halaga, ay nalampasan na ng karamihan sa mga dalubhasa ng tao. Maging si Lito, sa sandaling ito, ay hindi sigurado. Habang siya ay naghahanda upang kumilos, biglang, ang kalangitan ay nagpalabas ng tunog ng kulog na nabalot ng mga madilim na ulap sa kalangitan. Isang malaking haligi ng tubig, na umuusbong mula sa lawa, na konektado sa layer ng mga ulap. Ang siyam na ahas ay lumitaw na natigilan sa tanawing ito, na nagkakaisang nakatingin sa langit. Sa oras na ito, hindi lamang ang Wangwo Mountain, kundi maging ang bayan ng county at mga karatig na distrito ng lungsod, lahat ay nakasaksi sa hindi pangkaraniwang pangyayaring ito. Maraming sasakyan sa kalsada ang huminto, bumaba ang mga tao, at lahat ay naglabas ng kanilang mga telepono upang makuha ang kahangahangang eksenang ito. Bakit sa itaas lang ng Wangwo Mountain ang mga ganitong makakapal na ulap? Oo, at may kidlat at kulog sa loob, parang may umuungal sa loob. Ang mga tao mula sa ipinagbabawal na lugar ng Wangwo Mountain ay natigilan din ng hindi makapagsalita sa eksenang ito. Ito ba? Water Dragon Siphon. Nagulat si Fen and Meng sa haligi ng tubig na nagdudugtong sa langit at lupa, bakit lilito ang isang water dragon na siphon? Baka may dragon. Agad namang may umiling bilang pagtanggi. Walang dragon sa mundong ito. Mga gawa-gawa lang sila ng mga sinaunang tao. Ngunit sa sumunod na segundo, isang mahinang awit ang umalangaw-ngaw mula sa mga ulap. Isang napakalaking figure ang lumitaw mula sa loob ng layer ng ulap. Ito ay kahawig ng isang dambuhalang nilalang na parang ahas, ang katawan ay kasing puti ng nyebe, ang mga sanga na parang sungay ay tumubo mula sa kanyang ulo, ang mga balbas ay pinalamutian ang kanyang bibig, may mga malalakas na kuko sa kanyang tiyan, at ito ay sinasamahan ng parang ulap na aura na nagpapalabas ng kamahalan. Ito ay walang alinlangan na isang napakalaking puting dragon. Habang dahan-daang bumababa ang puting dragon, isa-isang umatras ang siyam na ahas. Dagendong. Sa mababang pag-awit mula sa puting dragon, ang mga higanteng ahas ay nanginig at mabilis na umatras sa tubig, na wala nang walang bakas. Tinakot ba ng dragon na ito ang mga higanteng ahas? Ano ang nangyayari sa lupa? Sa labas ng boundary marker, nagtaka ang mga manunood. Ang puting dragon ay lumitaw sa harap ni Lito, ang napakalaking katawan nito ay kasing taas ng 10 palapag, at ito ay labis na kahanga-hanga. Itinaas ni Lito ang kanyang ulo at tiningnan ito saglit, pagkatapos ay biglang may naalala. Ikaw ba? Pabulong na tanong niya. Noong araw, sa Waterwave Lake ng Cloud Mist Mountain, nailigtas niya ang isang puting tubig na ahas na kalaunan ay naging dragon at lumipad palayo. Ibinaba ng puting dragon ang napakalaking ulo nito at tumingin kay Lito. Ang mga mata nito ay hindi man agresibo, sa halip ay nagbigay ito ng banayad na vibe. Sumunod, itinaas ng puting dragon ang ulo at diretsong bumulusok sa lawa. Pagkaraan ng ilang segundo, isang puting glow ang bumalot sa isang espada, na umusbong mula sa tubig at lumipad sa harap ni Lito. Ang espada ay ganap na itim, napakalaking hindi nasusukat, at nakaukit ng komplikadong mga gintong rune. Xuanyuan Sword. Bumantong hininga si Fernand, ang Xuanyuan Sword ay nawawala sa loob ng daan-daang taon. Hindi ko inaasahan na nasa lawa ito. Kung hindi dahil sa puting dragon na ito, natatakot ako na walang makakakuha nito. Nakuha ni Lito ang Xuanyuan Sword at nagpasalamat sa White Dragon, salamat. Tumingin sa kanya ang puting dragon, tila tumatango, pagkatapos ay umikot sa paligid niya, at sa isang paglukso, umakyat ito sa kalangitan, nawala sa mga ulap. Ilang saglit lang ay naglaho na ang mga umiikot na madilim na ulap sa kalangitan na parang walang nangyari. Hawak ang Xuanyuan Sword, naglakad si Lito papunta sa harapan ng Dawist Manny, gusto mo pa bang lumaban? Bago siya makapagsalita, si Dawist Manny mismo ay napaluhod, spar. Iligtas mo ako. Ang isang tao na maaaring magpatawag ng isang dragon, anong pagkakataon ang kanilang kinatatayuan? Ngumisi si Lito, winawagayway ang green scale sword sa kamay, isang flash ng berdeng ilaw, at nahulog sa lupa si Dawist Manny. Sa paghakbang sa bangkay ni Dawist Manny, malamig na sumulyap si Lito sa karamihan. Agad na kinilig ang karamihan, lahat ay lumuhod. Masyadong nakakabigla ang eksenang iyon, sa kanilang mga mata, si Lito ay parang isang walang kamatayan. Miss, lumuhod ka dali. Inutusan ni Uncle Chen si Lisodo.
Gayunpaman, si Lisedo ay nakatayong mayabang, tumangging lumuhod. Anong tangkad ang taglay niya na ako, ang direktang ina po ng Divine Void Shrine, ay luluhod sa harap niya. Lumingon ang lahat upang tumingin kay Lisa, inilibot ang kanilang mga mata sa hindi makapaniwala. Sinabi ni Dixie, kung hindi lang nakialam si Lito, hindi ba't napatay ka na ng higanteng ahas? Paano mo nasasabi ang mga bagay na iyon? Lahat sila ay nagyuko ng kanilang mga ulo bilang pagsang-ayon, eksakto, ito ay lubos na walang utang na loob. Maging si Uncle Chen ay hindi na nakayanan dahil nalunod na sana siya sa lawa kung hindi dahil kay Lito. Itinaas niya ang kanyang kamay kay Lito at sinabing, Master Argel, ang aking binibini ay wala pa sa gulang, humihingi ako ng paumanhin sa ngalan niya at salamat sa pagligtas sa aming buhay ngayon. Binigyan ni Lito si Lisa ng mapanuksong tingin, ang kanyang mga mata ay puno ng nakamamatay na aura. Nang maramdamang nanghina ang kanyang mga tuhod, bumagsak si Lisa sa lupa. Sa sandaling iyon, narinig ng mga tao sa palasyo ng Tai ang kaguluhan at nagmadaling pumunta. Nang nasaksihan nila ang eksena, lahat sila ay natulala. Hinarap ni Lito si Fernand, wala akong interes sa palasyo ng Tai. Iingatan ko itong Xuanyuan sword. Maaari mong pamahalaan ang palasyo ng Tai. Si Fernand, na nakakuha ng mahusay na deal, natural na walang pagtutol at yumuko, salamat. Pagkatapos noon, walang pakialam na tumingin si Lito sa mga tao ng Tai Palace, may tumututol ba? Ang mga tao ay nahulog sa isang nakakatakot na katahimikan. Kahit si Master Manny ay nahulog sa kanyang kamay, sino ang maglalakas loob na kalabanan siya? Hindi ba't humihingi ng kamatayan? Kasunod nito, si Lito ay gumugol ng isa pang araw sa Mount Wangwo, lumahok sa koronasyon ni Fernand, at pagkatapos ay naghanda na bumalik sa Zengou City. Parehong personal na pinuntahan siya ni na Fernand at Dixie. Habang nasa daan, patuloy na komendat si Fernand kay Dixie. Siya ay lubos na naguguluhan, ano po, lolo? Hinaila siya ni Fernand sa isang tabi, ikaw ay walang alam, paano ka naging ignorante? Bilasan mo at tanungin mo si Lito kung single siya. Bakit? Nagtatakang tanong ni Dixie. Pinandilatan siya ni Fernand, kung single siya, go for him. Napakabata pa niya at nagtataglay na ng ganoong pambihirang kapangyarihan. Ilang sandali na lang ay nasa kamay na niya ang mundo. Kung makakasama mo siya, isang karangalan iyon. Lolo, ano bang pinagsasasabi mo? Hindi pwedeng pilitin ang mga ganitong bagay. Umiwas ng tingin si Dixie, namumula ang mukha. Umiling si Fernand, kahit hindi siya single, dapat ay manalo ka pa rin sa kanya. Ang isang lalaking tulad niya ay hindi maaaring magkaroon ng isang babae lamang. Ang pagiging isa sa kanyang mga pinapabore na babae ay hindi isang atraso, mas mabuti pa, magkaanak ka para sa kanya, that'd seal the deal. Nang marinig ang mga salitang, magpanganak ka, lalong namula ang mukha ni Dixie. Lolo, stop talking nonsense. Sa pagmamasid sa kanilang dalawa na nagbubulungan sa isa't isa, nagtanong si Lito, ano ang nangyayari? Magsasalita pa sana si Fernand, tinakpan ni Dixie ang kanyang bibig at pinilit na tumawa, ang aking lolo ay tumatanda na at nalilito, kailangan mo nang umalis. O sige palm na. Napakamot ng buhok si Lito, saka sumakay sa bus. Habang pinagmamasdan ang sasakyan na nawawala sa malayo, si Fernand ay nag-aalalang ipinadyak ang kanyang mga paa, at itinuro ang ulo ni Dixie, ikaw ay walang alam na babae, pinalampas mo ang isang magandang pagkakataon. Nagpout si Dixie, muling gumagapang ang pamumula sa kanyang mukha. Makalipas ang ilang oras, bumalik si Lito sa lungsod ng Zengou at direktang nagtungo sa sangay ng Xiao Dragon Men. Gayunpaman, sa pagpasok sa gate, nakita niya na halos walang tao sa paligid. Lumapit siya sa isang alagad, nagtanong, nasaan ang aking nakababatang kapatid na babae? Saan napunta ang lahat? Sumagot ang disipulo, hindi nagtagal, inilabas ng ilang kapatid si Chenner at tila nakasagasa sa ilang tao mula sa White Tiger Gate. Nagkaroon ng labanan, at sinundan sila ni Molen at ng iba pa. Nang marinig ito, biglang nanlamig ang mukha ni Lito. White Tiger Gate, kung manggahas silang saktan si Chenner, lilipulin niya ang kanilang buong sekta. Sa sandaling ito, sa isang kalye sa lungsod ng Zengou, magkaharap ang mga miyembro ng Xiao Dragon Men at White Tiger Gate. Matapos ang isang labanan, ang orihinal na ilang miyembro ng Xiao Dragon Men ay nasugatan, at ang ilan sa kanila ay nagduso pa ng mga bali. Kayong mga Xiao Dragon Men ay basura lahat. Ang tagapagsalita ay isang lalaki mula sa White Tiger Gate na nagngangalang Marco Chen. Sinulyapan niya si Chenner Argel sa tabi niya, matako na nagsabi, ngunit ang kapatid na ito ay hindi masyadong masama, paano kung magsaya kasama si kuya? Sampal. Itinaas ni Chenner ang kanyang kamay at naghatid ng isang malakas na sampal. In your dreams. If you dare to touch me,
pagdating ng kapatid ko, hindi kanya bibitawan. Tinakpan ni Marco ang kanyang mukha, ang kanyang ekspresyon ay umikot sa isang ngiti, itinuring kong pribilehiyo mong matanggap ang atensyon ko, ngunit naglakas loob ka pa ring saktan ako. Pagkatapos sabihin iyon, sinampal niya si Chenner sa mukha. Sa maputlang mukha ni Chenner, 5 matingkad na pulang fingerprint ang lumitaw kaagad, na tila nakakagulat na matingkad. Gayunpaman, hindi siya nagpakita ng anumang takot ngunit pinunasan ang sariwang dugo sa gilid ng kanyang bibig at diretsyong tumitig kay Marco. Maraming espiritu sa iyo, gusto ko iyon. Hinawakan ni Marco ang balikat ni Chenner, handang samantalahin. Sa sandaling ito, sabay na dumating sina Molan, Ben, at Peter. Nang makita ang eksenang ito, agad silang nagalit. Ang lakas ng loob na hawakan ang kapatid ng kapatid ko, lampoin kita. Umungol si Ben, at direktang sinuntok siya. Mabilis na umiwas si Marco, nang hihinayang, narinig ko ang tungkol sa iyo, hindi mo man lang matalo ang ika-20 na ranggo sa White Tiger Men, ngunit maglakas loob na makipaglaban sa akin. Ang mga tao mula sa White Tiger Men ay agad na nagsalita, ang ating kapatid na Marco ay ika-12 sa White Tiger Men. Umalis ka, wala akong pakialam kung anong rank mo, take this punch. Ang mga ugat sa noo ni Ben ay pumipintig, nakikipaglaban ng walang ingat kay Marco. Ngunit si Marco ay mas malakas kaysa kay Ben. Pagkatapos ng 12 galaw, si Ben ay nasa likurang paa at nasuntok. Isang mahabang espada ang lumitaw sa mga kamay ni Marco, na may panunuya, si Master ay nag-utos na sinumang miyembro mula sa Shao Dragon Men ay dapat patayin sa paningin. Talagang sinusubukan nitong pumatay. Nang makita ang sitwasyon, agad na humakbang si Peter para makialam. Sa sandaling iyon, dumating ang 12 ng mga lalaki mula sa paksayon ng White Tiger, naglunsad ng sama-samang pag-atake kay Peter. Nang makita ito, agad na sumali si Molan sa away upang protektahan ang kanyang kapwa-miyembro ng sekta. Bagamat parehong may kasanayan sina Peter at Molan, nabigla sila sa dami ng mga kalaban. Sa harap ng alon ng diskarte sa karagatan ng tao, sila ay napapagod ng wala sa oras. Ang balikat ni Ben ay tinusok ng isang espada, habang ang dibdib ni Peter ay natama ng palad, at ang enerhiya ni Molan ay unti-unting naubos. Hey! Ang iyong Shao Dragon Men ay magtatapos ngayon, humalaklak si Marco. Ang tatlo, sina Molan, Ben, at Peter, ay nagsimulang mawala ng pag-asa nang biglang pumasok si Lito sa eksena. Inilabas niya ang kanyang Xuanyuan Divine Sword at itinulak ito sa lupa. Boom! Sa isang malakas na putok, ang lahat ay itinapon sa isang tabi ng isang nangingibabaw na puwersa. Nakatakas sina Molan, Ben, at Peter, puno ng gulat ang kanilang mga mukha habang nakatingin kay Lito. Ano ito? Nagtatakang tanong ni Ben. Sinulyapan ni Lito ang sugat sa kanyang balikat at mahinang sinabi, dapat kang mag-alala sa sarili mong sitwasyon. Ang mga lalaki mula sa pangkat ng White Tiger ay nabalisa mula sa naunang pagkabigla. Galit na umungol si Marco, anak, sino ka sa tingin mo? Hindi siya pinansin ni Lito. Bumagsak ang kanyang mga mata sa mukha ni Chenner. Ang 5 natatanging, pulang-pula na mga marka ng daliri ay hindi kapani-pani walang kapansin-pansin. Biglang tumaas ng daan-daang beses ang aura ni Lito. Ang kanyang mga mata ay puno ng pulang galit habang nakatitig sa mukha ng kanyang kapatid at umuungal na parang hayop, sino ang gumawa nito? Kabanata 827. Si Marco ay walang pakialam, na may kawalang takot. Aniya, oo, sinaktan ko siya, ano? Naglakas loob pa nga ang hamak na iyon na ay patong ang kanyang mga kamay sa akin, I consider my slap to her as a courtesy. Siya ang aking nakababatang kapatid na babae, sabi ni Lito, na may malakas na aura ng pagpatay na nagmumula sa kanyang katawan. Sinulyapan ni Marco si Lito at sinabing masama, ano, hindi ko lang siya sinaktan, kundi balak ko rin siyang samahan. Ang kanyang mga salita ay naputol sa kalagitnaan, biglang hindi makapagsalita ng isang salita. Si Lito ay parang isang mabangis na hayop, napahawak sa kanyang lalamunan sa isang iglap. Ang mga mata ni Marco ay nanginginig ng husto, ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwala. Hindi man lang niya nakita kung paano sumugod ang lalaking ito, paano ba naman ang bilis niya. Ha! Isang babala? Ako ay mula sa White Tiger Gate, maglakas loob na hawakan ang isang buhok sa aking ulo, mamamatay ka ng malungkot, si Marco ay hindi lamang hindi tumutol, siya ay tila hindi nabantaan. Pakiramdam niya ay nambobola lang si Lito, wala siyang lakas ng loob na saktan ang White Tiger Gate, o nang ahas na saktan siya. Oh, talaga. Si Lito ay nagpakita ng malamig at medyo nakakapangilabot ng ngiti. Biglang humigpit ang kanyang pagkakahawak, at naramdaman ni Marco na maaaring sumabog ang kanyang leeg anumang segundo, namumula ang kanyang mukha.
Ang lakas ng loob mo talaga. Ang kalmadong ekspresyon sa mukha ni Marco ay agad na nagbago dahil napagtanto niyang ang batang ito ay tunay na nagnanais na patayin siya. Lito, huwag kang maging walang ingat. Kung papatayin mo siya, hindi ka pababayaan ng White Tiger Gate. Nagmamadaling nagpayo si Molan. Hinikayat din ni Peter, ang ating Dragon Roar Gate ay kasalukuyang walang lakas upang makipagkompetensya sa White Tiger Gate. Kahit na gusto nating gumanti, hindi pa ngayon ang tamang oras. Ang mga miyembro ng White Tiger Gate ay nanunuya, anak, narinig mo ba iyon? Kahit ang sarili mong mga tao ay hindi payag na tumawid sa amin. Hayaan mo, lumuhod, at humingi ng tawad kay Kuya Marco. Para sa akin, ang White Tiger Gate ay isang utot lang. Casual na nagsalita si Lito, biglang naglabas ng lakas sa kanyang kamay. Basag. May malutong na tunog, at sa natigilan na tingin ng lahat, nabali ang ulo ni Marco. Halos nabaliw ang mga tao mula sa White Tiger Gate, pinatay ng batang ito si Kuya Marco. Tapos na siya para dito. Eksakto, tiyak na dudurugin natin ang Dragon Roar Gate. Inihagis ni Lito si Marco sa lupa, tinitigan sila ng mahinahon, kung galit na galit kayo, pwede na kayong mag-shoot ngayon. Wala akong pakialam na ipadala kayo. Agad na tumahimik ang mga tao sa White Tiger Gate. Pagkatapos ng lahat, para kay Lito, ang pagpatay kay Marco ay kasing dali ng pagpatay ng manok. Ang pagpatay sa kanila ay mas madali kaysa sa pagtapak sa mga langgam, hindi ba? Anak, pati na rin ang Dragon Roar Gate mo, maghintay ka lang. Bukod kay Marco, may 11 powerhouse pa na yuyurikon ang Dragon Roar Gate sa lupa. Ang mga tao ng White Tiger Clan ay nagbubuga ng mga sumpa, ngunit wala sa kanila ang nang-ahas na humakbang pasulong. Basura. Umiling si Lito, pagkatapos ay tumalikod upang maglakad sa gilid ng kanyang kapatid na babae. Masakit pa ba ang mukha mo? Tumingin si Lito kay Chenner na may magiliw na ekspresyon na puno ng pag-aalala. Umiling si Chenner, ngunit ang mga patak ng luha na nakakapit sa kanyang mga pilikmata ay nakabasag sa puso ni Lito. Huwag kang mag-alala, kapag nakabalik tayo, lalagyan kita ng gamot. Maghihilom ito tulad ng dati, at magiging maganda ka muli, paniniguro ni Lito, at magiliw na tinatapik ang ulo ng kapatid. Nang makita ang eksenang ito, hinaplos ni Peter ang kanyang baba at bangulong, schizophrenic ba ang batang ito? Isang minuto siya ay parang isang nakamamatay na Diyos ng digmaan, sa susunod ay puro mushi siya. Tiningnan siya ni Molan at sinabing, ano ang mali sa pag-aalaga niya sa kanyang kapatid na babae. Tumango si Ben at bangulong, kung may kapatid akong ganito kaganda, itataya ko ang buhay ko para patayin ang sinumang nang ahas na mga api sa kanya. Napabuntong hininga si Peter, ngunit ito ay maaaring magdulot ng gulo. Ang instant na paghihiganti ay masarap sa pakiramdam, ngunit kung ang White Tiger Clan ay susundan tayo para sa paghihiganti, maaari tayong mapuksa. Nag-aalalang ekspresyon si Molan, eksakto, si Marco lang ang ikalabindalawang pinakamalakas sa White Tiger Clan. Mayroong 11 mas makapangyarihan kaysa sa kanya, hindi pa banggitin si Sinorio G, at ang pinuno ng clan, si Tom G. Kahit na handa tayong ipagsapalaran ang ating buhay, mahirap na labanan sila. Matapos aliwin ang kanyang kapatid, umalis si Lito kasama ang mga miyembro ng Shao Dragon Clan. Samantala, ang White Tiger Clan ay itinapon sa kaguluhan. Tiningnan ni Secmaster Tom G ang bangkay ng kanyang pinakamamahal na disipulo, galit na hinati ang isang puno na sapat ang kapal para yakapin ng dalawang lalaki gamit ang isang palad lamang. Sinong gumawa nito? Ang mga marahas na ugat ay pumipintig sa noo ni Tom, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding layuning pumatay. Nag-uulat sa Secmaster, ito ay isang binata mula sa Shao Dragon Sect, sagot ng nanginginig na kasambahay. Isang binata mula sa Shao Dragon Sect. Medyo pamilyar ako sa karaniwang kakayahan ng iilan sa Shao Dragon Sect. Kailan sila nagkaroon ng ganoon kalakas na karakter? Puno ng pagmumuni-muni ang mukha ni Tom. Pumagit na si Sinorio G, tatay, kilala ko ang taong ito. Parang bagong miyembro siya pero may mga kasanayan. Malamig na tumikim si Tom, kahit gaano kahusay, basura lang siya sa harap ng ating White Tiger Sect. Maglakas loob na patayin ang pinakamamahal kong disipulo. Sisiguraduhin kong magbabayad ng buhay ang Shao Dragon Sect. Sa pamamagitan nito, pinangunahan niya ang 12 ng mga disipulo at nagmarcha patungo sa sektor ng Shao Dragon. Ang Shao Dragon Sector ay kinorden ng walang paraan sa pagpasok o paglabas. Maraming dumaraan ang tumigil upang manood, na naramdaman ang isang matinding drama na malapit nang mangyari. Samantala, sa Shao Dragon Sector. Nang marinig ang ulat, ang mukha ni Summersong ay naging lubhang malungkot. Nag-alinlangan siya, Sectmaster, hindi ito pababayaan ng White Tiger Sect ng basta-basta.
Magtago muna tayo. Nagdilim ang mukha ni Lito. Masyadong mahina ang diskarte ni Summersong na ito. Talagang hindi isang tao na kayang balikatin ang malalaking responsibilidad. No need, let them come if they want. Ano ang dapat ikatakot sa White Tiger Clan? Casual na nagsalita si Lito. Ano? Takot na takot si Summer, nabasa ng pawis ang kanyang buhok, clan leader, talagang hindi. Ang kapangyarihan natin ay, sa anumang paraan, maihahambing sa White Tiger Clan. Kung haharapin natin sila, tiyak na ito ay isang pagpapakamatay. Malamig na tugon ni Lito, hanggat naririto ako, ang Shao Dragon Clan ay aakyat lamang sa bagong taas. Ang mga magpapakamatay ay sila, ang White Tiger Clan. Sinulyapan niya si Summer at sinabing, ang mga lalaki ng aking Shao Dragon Clan ay pawang maapoy na dugo, puno lamang ng simbuyo ng damdamin at walang takot na humaharap sa buhay at kamatayan. Ikaw, isang duwag na mas mahina kaysa sa ating babaeng miyembro, si Molan, ay hindi kalaban. Yumuko si Summer at idinikit ang kanyang noo sa sahig, ang leader ng clan ay matalinong nagsasalita. Walang pakialam na nagsalita si Lito, mayroon kang isang huling pagkakataon. Kung manghina ka muli, ang posisyon ng clan leader ay maaaring ibigay sa iba. Oo, hinding-hindi bibigwin ni Summersong ang inaasahan ng clan leader. Mariing yumuko si Summer. Nang tumayo si Summer, isang disipulo ang sumugod sa takot. Clan leader, it's not good. The White Tiger Clan is here. Tomji and his son are both here, sabi nila lipulin nila ang Shao Dragon Clan natin. Nagbago ang mukha ni Summer. Nakipagpalitan siya ng tingin kay Lito at agad na lumabas para tasahin ang sitwasyon. Nakita niya ang isang masa ng mga tao sa pasukan, ang White Tiger Clan ay puno ng lakas at sigla. Pagharap kay Tom, nagtanong si Summer, Clan Leader G, ano ang kahulugan nito? Nang may malamig na huff, sumagot si Tom, ano ang ibig sabihin nito? Pinatay ng isa sa mga miyembro mo ang isa sa akin. Bibigyan kita ng dalawang pagpipilian, ibigay ang pumatay, o lipulin ko ang iyong buong Shao Dragon Clan. Sumimangot si Summer at sinabing, kami, sa Shao Dragon Gate, magkadikit. Hinding-hindi namin pababayaan ang isa sa aming sarili. Big words. May balak ka bang tiisin ang galit ng White Tiger Gate ko? Napangisi si Tom na may disguised contempt sa kanyang mukha. Sa sandaling ito, humakbang pasulong si Lito. Kaagad, may tumuro at nagsabi, itong batang ito. Siya ang pumatay kay Marco Chen. Sa nagngangalit na mga ngipin, lumuwa si Tom, you little brat, ang aking White Tiger Gate ay tiyak na hindi hahayaang magpahinga ng basta-basta ang bagay na ito. Sa walang malasakit na tono, sumagot si Lito, sinaktan ng lalaking iyon ni Marco ang kapatid ko. Karapat-dapat siyang mamatay. Ngunit kung gagawin ng isang lalaki ang gawa, siya ang dapat nahaharap sa mga kahihinatnan. Mag-isa kong titiisin ang galit ng iyong White Tiger Gate. Nang marinig ito, humakbang sina Ben at Peter at sinabing, ano ang pinagsasabi mo, kapatid? Dahil nasa iisang bubong tayong lahat, pamilya tayo. Paano ka namin hahayaan na harapin ang mga bastos na ito ng mag-isa? Eksakto. At saka, kami ang may kasalanan sa hindi pagprotekta kay Chenner ng maayos. Sasagutin natin ito. Tumango si Peter bilang mariing pagsang-ayon. Malayang humakbang si Molan at sumulyap sa tatlong lalaki, immature. Nagsalita si Ben, Ate Molan, alam kong isa ka ring taong may katapatan at pagmamahal, kaya itigil mo na ang panlilibak sa amin. Sumingot si Molan ngunit hindi tumanggi. Molan, kung pipiliin mong tumayo sa tabi ng Shao Dragon Gate ngayon, ikaw ang kalaban ng aking White Tiger Gate. Ngunit kung sasali ka ngayon sa White Tiger Gate, ipinapangako ko sa iyo ang pinakamataas na gantimpala. Si Sinorio G ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Bahagyang sinabi ni Molan, hindi na kailangan. Hindi ako interesado sa dirty money. Fine, parang hindi mo na-appreciate ang mabait na gestures ng mga tao. Pagsisisihan mo to. Itinuro ni Sinorio sina Lito, Ben, at Peter, ang pag-asa sa tatlong basurang ito ay hindi magliligtas sa Shao Dragon Gate. Sa sandaling mawala ang mga salitang ito, nagkaroon ng ganap na katahimikan sa gilid ng Shao Dragon Gate. Kahit na hindi kasiya siya ang mga salita ni Sinorio, hindi siya nagkamali. Magkaiba ang lakas ng dalawang sekta. 3 araw mula ngayon, magkakaroon tayo ng martial arts contest kasama ang White Tiger Gate. Sa sandaling ito, biglang nagsalita si Lito. Hindi napigilan ni Sinorio na mapamura. Nagbibiro ka ba? Salita ng isang ginoo, tinitigan ni Lito si Sinorio. Sinorio burst into manic laughter, okay then, let's make it clear. Kung sino ang matalo ay nasa awa ng mananalo. Kahit na humantong ito sa pagkawasak ng iyong sekta, walang reklamo. Tumango si Lito, sige.
Hahaha, narinig iyon ng lahat, walang pag-atres. 3 araw mula ngayon, sa mismong Shao Dragon Gate mo, matatalo at lilipulin ng White Tiger Gate ko ang Shao Dragon Gate. Si Sino-Rio, mag-ama, ay humagalpak sa tawanan, na para bang ang tagumpay ay nasa kamay na nila. Lahat ng tao ay umiiling, baliw ba ang batang ito? May hindi pagkakaunawaan ba siya tungkol sa lakas ng White Tiger Gate at Shao Dragon Gate? Sa ilang sandali, ang lahat ng mga tao mula sa White Tiger Sect ay umalis, na may mataas na espiritu at kasiyahan. Dahil hindi lang manalo ang Dracona Sect. Not to mention ang pagbibigay sa kanila ng 3 araw, kahit nabigyan sila ng 3 taon, hindi nila maaabutan ang antas ng White Tiger Sect. Ito ang puwang sa pundasyon. Nang marinig ang mga salitang ito, maging si Ben, na hindi kinatatakutan sa langit o sa lupa, ay nagbago ng mukha. Kuya, hindi mo ba naisip na ang iyong mga salita ay masyadong marami? Hindi ko akalain na malamang. Sinabi ni Ben. Tumango si Peter, hindi naman sa minamaliit natin ang ating sarili, ngunit sa totoo lang, ang pagkatalo sa White Tiger Sect ay parang panaginip ng walang isip. Sabi namin tutulungan ka namin, hindi samahan kang mamatay. Wala ka bang maisip na mas matalinong paraan? Pinag-cross ni Molen ang kanyang mga braso at inilibot ang kanyang mga mata kay Lito. Si Lito, gayunpaman, ay kalmado at nakolekta habang siya ay tumawa, mayroon akong sariling mga plano. Sa paglalakbay pabalik ng White Tiger Sect. Malamig na sinabi ni Sino-Rio, Tatay, hindi mo na kailangang harapin ang mga menor de edad na karakter, hayaan mo na lang ako. Bahagyang lamambot ang mukha ni Sino-Rio at tumango siya, sige, kakayanin mo ito, maaari mong gamitin ang sinuman sa mga miyembro ng White Tiger Sect ayon sa iyong nakikita. Pagkatapos ay idinagdag niya, nagkataon na kailangan kong pumunta sa Wangwo Mountain, malamang na babalik ako pagkatapos ng mga 3 araw. Tinanong ni Sino-Rio, bakit pumunta doon ngayon? Hiniling ba ng The Wist Money ang presensya mo? Umiling si Tom, hindi. Ang celestial phenomenon ilang araw na ang nakakaraan ay nagpanik sa lahat, sinasabing may malalaking pagbabago sa Taiyei Palace, isang banal na nilalang ang lumitaw sa Wangwo Mountain, na maaaring tumawag ng dragon, pinutol niya ang The Wist Money sa isang hampas at kinuha pa ang Xuanyuan Sword. Natigilan si Sino-Rio, di ba Diyos lang yan? Solemn na ang mukha ni Tom, sa kasalukuyan, si Fernand Ming ang kumokontrol sa Taiyei Palace, ang trip ko sa pagkakataong ito ay ang makipag-ayo sa kanya. Kung makukuha ko ang kanyang proteksyon, ang White Tiger Sect ay hindi kailangang matakot sa anumang bagay sa Zenggo City. Tumango si Sino-Rio, Ama, naiintindihan ko, sa oras na makabalik ka, ang Dracona Sect ay mapapawi ko. Kabanata 828. Ang eksena sa Dragon Gate ay malungkot at mapanglo. Ang ilang mga alagad na sa simula ay sinubukang hawakan ang pag-asa ay mabilis na nawala ito nang marinig na magkakaroon ng isang martial contest. Ang balita na ang pagkatalo sa paligsahan ay magreresulta sa pagkawasak ng kanilang sekta ay natakot sa kanila na agad na umalis. Bilang resulta, bukod kay Sect Master Summersong, si Ben, Peter, Molan, at Lito na lang ang natira. Gayunpaman, maging si Ben at ang dalawa pa ay nagsusuot ng distressed expression. Kung mayroon tayong 3 buwan upang maghanda para sa paligsahan, maaari kong pilitin ang aking sarili na magsanay ng husto. Baka magkaroon tayo ng pagkakataon noon, ngunit 3 araw. Wala tayong sapat na oras upang magsanay. Si Ben ay nakaupo sa hagdan, itinaas ang kanyang baba gamit ang kanyang kamay, ipinahayag ang kanyang mga alalahanin. Bibili ako ng laso ng daga at sisirain ang White Tiger Gate ngayong gabi. Hinampis ni Peter ang kanyang hita, gumawa ng isang radikal na mungkahi. Sinaman siya ng tingin ni Molan, bago ka pa man makarating sa kanilang pintuan, nabali na ang iyong mga paa. Nawala ang diwa ni Peter, buntong hininga, oo, totoo iyan. Sa panahon ngayon, tayo ay isang tinak sa mata ng mga naninirahan sa White Tiger Gate, how dare I tread on their turf. Sa pagtingin sa nababalisa ng mga ekspresyon ng iba, si Chenner ay nakaramdam ng matinding pagkakasala. Kuya, kasalanan ko ba ang lahat ng ito? Kung hindi dahil sa akin, walang sino man sa inyo ang nakipag-away sa White Tiger Gate at wala sa ganitong suliranin ngayon. Habang nagsasalita siya, ang kanyang mga mata ay nagsimulang tumulo ng luha, ang kanyang boses ay bahagyang pumutok. Bahagyang hinawakan ni Lito ang kanyang kapatid, tinatapik ang likod nito para aliwin ito, Chenner, huwag mong sisihin ang iyong sarili. Hindi mo ito kasalanan. Paano natin malalampasan ito? Mamamatay ba tayong lahat? Humihikbi si Chenner. Pinunasan ng mga luha sa kanyang mga mata, inaliw siya ni Lito, huwag kang mag-alala, hindi tayo mamamatay. Mananalo tayo at papawiin ang White Tiger Gate.
Itinaas niya ang mukha ni Chenner, tumingin sa kanyang mga mata at sinabing, kailan pa ako nagsinungaling sa iyo? Umiling si Chenner. Ngumiti si Lito at sinabi, tama, kung nasabi ko na, tiyak na gagawin ko ito. Oo, naniniwala ako sa'yo, kuya. Sa wakas ay napigilan ni Chenner ang kanyang mga luha. Matapos pikalmayan si Chenner at pabulaykin siya sa kanyang silid para matulog, dahan-daang nilapitan ni Lito ang iba pang grupo. Lito, biro lang ba lahat ng sinabi mo? Tanong ni Ben. Umiling si Lito, seryoso ako. Kasabay nito, kumuha siya ng 3 pulang table task. Ito ay mga pinahusay na bersyon ng condensation peel. Maaari nilang palakihin ang bilis ng iyong cultivation ng 100 beses. Nang makita ang mga table tasks, nanlaki ang mata ni Peter sa hindi makapaniwala, talagang healer ka. Tumango si Lito, oo, ngunit hayaan mo akong linawin ito ng maaga. Nadagdagan ko ang bisa ng mga tabletang ito. Kung wala kang sapat na lakas ng loob, maaaring hindi mo ito makayanan at maaaring mamatay. Sinulyapan niya ang 3 miyembro ng grupo na may mapaglarong ekspresyon sa mukha, do you dare? Nagkatinginan silang lahat sina Ben, Peter, at Molan. Kaagad, tinapik ni Ben ang kanyang hita at ipinahayag, kamatayan, sa puntong ito, ano ang hindi dapat manggahas na gawin. Sinabi ni Peter, alinmang paraan, ang kamatayan ay nalalapit, kaya bakit hindi makipagsapalaran? Tumango rin si Molan. Gamit ang kanyang pinong daliri ng jade, kinuha niya ang tableta mula sa palad ni Lito at inilagay ito sa kanyang bibig. Sa sandaling nilamon nila ang tableta, silang tatlo ay nagsimulang pawisan ng husto, ang kanilang mga katawan ay parang nagliliyab, bilang isang napakalaking dami ng enerhiya na nagbabantang sumabog sa kanilang mga laman. Umuungol. Si Ben, na milipit sa sakit ang mukha, ay nabasag ang isang napakalaking haligi ng bato gamit ang isang malakas na suntok. Si Peter naman ay lumuhad sa lupa, pinaghahampas ng kanyang mga kamao ang sahig ng semento. Hindi nagtagal, nadurog ang semento, at duguan at bagbog ang kanyang mga kamao. Kahit na masanay si Molan kaysa sa kanila at may mas mataas na pagpaparaya, basang-basa pa rin siya sa pawis, ang kanyang basang damit ay nakakapit sa kanyang katawan, na nagpapakita ng kanyang kaakit-akit na mga kurba. Kung patuloy kang nakatitig, I swear I'll kill you. Sabi ni Molan sa mahinang boses, malinaw na galit, matapos mapansin ang titig ni Lito. Alam na siya ay labis na nagdurusa, si Lito ay hindi nakipagtalo sa kanya at tahimik na tumabi. Ang prosesong ito ay tumagal ng buong gabi. Kinaumagahan, nang magising at makita ang patio sa ganap na pagkagulo, na parang binomba, si Chenner ay ganap na natigilan. Sina Ben at Peter ay nakahandusay sa lupa sa gitna ng courtyard, basang-basa sa pawis at mukhang pagod na pagod. Si Molan, na nakaupo sa isang bench na bato sa hindi kalayuan, ay nagsisikap na huminga at mabawi ang kanyang katahimikan. Kuya Ben, Peter, okay lang ba kayo? Kailangan mo bang magpatingin sa doktor? Inakala ni Chenner na sila ay nasugatan. Biglang humagalpak ng tawa si Ben, magpatingin ka sa doktor. Napakaganda ng pakiramdam ko ngayon. Nakaramdam ako ng sobrang gutom para tumayo. Tumango si Peter, hindi ko pa naramdaman ang ganito kahusay, lubusang pinasigla mula sa loob palabas. Nalilitong tumingin si Chenner sa dalawang lalaki, naghihinala na maaaring may problema sila sa kanilang mental na estado. Dahil ganyan ang pakiramdam ninyo, ipaghahanda ko kayo ng almusal. Paano ang pansit na gulay at itlog? Masayang tanong ni Chenner. Chenner, salamat. Sabay na sabi ng dalawa. Tumalikod si Chenner para umalis at bumanggalang kay Lito. Bulong niya, kuya, baka nabaliw na sila. Ngumiti lang si Lito, sumulyap sa kanilang tatlo, at sinabing, ayos lang sila. Huwag kang mag-alala. O sige magluluto na ako. Walang kondisyon si Chenner sa kanyang kapatid. Kung sinabi ng kapatid niya na okay lang ang lahat, hindi na siya mag-aalala. Tumayo ka. Pumunta si Lito sa tabi ni Ben at dahan-daang sinabi. May ekspresyon ng kawalan ng pag-asa sa kanyang mukha, minsang sumigaw si Ben, pagkatapos ay nagpumiglas na tumayo. Nanginginig ang matipuno niyang katawan at muntik ng mahulog. Dumating din sina Peter at Molan sa harap ni Lito. Ang paraan ng pagtingin nila kay Lito ay ibang-iba sa kagabi. Kung mayroon man silang pagdududa tungkol sa tinatawag na condensing peel kahapon, sa sandaling ito, masasabi nilang 100% ang kanilang paniniwalaan. Kumuha si Lito ng 3 pirasong papel at iniabot sa kanilang tatlo. Ito ang 3 paraan ng cultivation, kasama ang kaukulang martial techniques, na sa tingin ko ay pinakaangkop para sa iyo, base sa iyong mga kondisyon. Practice them well. By this time tomorrow, I want to see the results. Ako. Mga paraan ng paglilinang. Sa pagtingin sa papel na nasa kanilang mga kamay, silang tatlo ay parehong nagulat at natuwa.
Pagkatapos ng lahat, ang mga pamamaraan ng paglilinang ay mahalagang bagay, kahit na para sa mga sekta tulad ng White Tiger Gate, na mayroon lamang ilang mga pamamaraan ng ninuno. Kakagawa lang ni Lito ng 3 pamamaraan ng sabay-sabay. Bukod dito, ang mga ito ay pinili batay sa kanilang mga kondisyon, na nangangahulugan na siya ay may higit pang mga pamamaraan sa kanyang pagtatapon. Nagtataka, nagtanong si Molan, sino ka ba talaga? Kalmadong sumagot si Lito, hindi iyon mahalaga, ang kailangan mo lang malaman ay nandito ako para sa Shao Dragon Gate. Nang matapos ay tumalikod na siya at naglakad palayo. Itong batang ito, napakalihim. Hindi siguradong komento ni Peter. Casual na itinago ni Ben ang pamamaraan ng paglilinang na may nakabubusog na tawa, na inilantad ang kanyang malalaking ngipin, sino ang nagmamalasakit, ano man ang mangyari, ang pagkuha ng paraan ng paglilinang ay isang magandang pagkakataon, tayo ay nasa swerte. Tumango si Molan, tinitingnan ang paraan ng paglilinang sa kanyang kamay, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tumataas na ningning, sa katunayan, ito ay isang magandang bagay. Nang matapos silang tatlo mag-almusal ay naghiwalay na sila at nagsimulang mag-practice ng kanilang cultivation methods at martial techniques. Sa loob ng isang araw ay lumipas. Sa prosesong ito, si Lito ay nakaupo lamang sa pasukan ng Dragon Bravery Hall, nagtitimpla ng isang kaldero ng tsaa at iniinom ito ng maluwag. Sa hindi kalayuan, ang mga especially iya mula sa White Tiger Hall ay pinanood ang eksenang ito na may pagtataka sa mga mukha. Sumuko na ba ang lalaking ito sa pakikibaka? Marahil, alam niya na ang Dragon Bravery Hall ay tiyak na hindi katugma sa White Tiger Hall, kaya nagpasya na lang siyang magtapon ng tuwalya. Ay report natin ito sa Young Master, matutuwa siya. Mabilis na bumalik ang dalawang especially iya. Humigop ng tsaa si Lito, casual na sumulyap sa sulok kung saan naroon ang mga especially iya kanina, hinisya ng sarili. Sa loob ng White Tiger Hall, ipinaalam ng mga especially iya kay Shinoryu-ji ang kanilang nakita. Mapang-uyam na sinabi ni Shinoryu, hindi ko alam kung saan siya nakakuha ng lakas ng loob kahapon para hamanin ang aking White Tiger Hall sa isang laban, marahil ay pinagsisisihan ito ngayon. Kaagad, isang masamang ekspresyon ang bumungad sa kanyang mukha, sa kasamaang palad, walang maitutulong ang panghihinayang. Si Lito ay tiyak na mamamatay, at ang Dragon Bravery Hall ay mapapatag ko. Sa sandaling iyon, lumapit ang isang lalaki na may balbas na kulay lila at nagsabi, Mr. G, narinig ko na ang kapatid ni Lito ay napakaganda, at 16 lang. Kung sisirain natin ang Shao Dragon Gate, iniisip ko kung may iligtas natin ang kanyang buhay. Ang lalaking ito ay walang iba kundi si Dako Liu, ang ikatlong pinakamalakas na tao sa White Tiger Clan. Habang nagsasalita siya ay puno ng kahalayan ang kanyang mga mata na parabang pinagpapantasyahan na niya ang ilang mga pangyayari. Nang harapin ang ikatlong pinakamalakas sa White Tiger Clan, maging si Shinoryu ay nanatiling magalang. Mukhang interesado si Kuya Dako sa babaeng iyon. As you've spoken up, certainly, it can arranged. Tumawa si Shinoryu. Pinagsalikop ni Dako ang kanyang mga kamay, na tumatawa ng malas, ang isang 16 na taong gulang na babae, dapat maging malambing. Una, papatayin ko ang kanyang kapatid, pagkatapos ay ako na ang bahala sa kanya, hihihi. Habang sinabi ito ni Dako, wala sa pinakamalakas na lalaki sa White Tiger Clan ang nakakita nito na hindi nararapat. Sa kanilang pananaw, hanggat sapat ang kapangyarihan, magagawa mo ang anumang gusto mo. Kahit na ito ay nagsasangkot ng mga maling gawain, ang mahina ay walang lugar upang tumutol. Ang sinumang maglakas loob na humadlang, maaari nilang alisin lamang. Hindi nagtagal, dumating ang susunod na araw, muling nagpakita sa harap ni Lito sina Ben, Peter, at Molan, na nawala ng buong araw at gabi. Si Lito ay nakatayo habang ang kanyang mga kamay ay nakatiklop sa kanyang likuran, tulad ng isang guro, at nagtatanong, sino ang gustong mauna? Humakbang pasulong si Ben, kalahating pabirong sinabi, sigurado ka bang gusto mong kalabanan kita? Ang ako, ngayon ay hindi ako, mula kahapon. Iminuwestre ni Lito sa kanya ang isang nakahok na daliri. Biglang ipinadyak ni Ben ang paa niya, sa malakas na dagindong, parang yumanig ang lupa. Mukhang nagulat sina Peter at Molan. Sinabi ni Peter, ano, tao ba ang lakas na ito? Ha! Ibinaba ni Ben ang kanyang kamay na bakal, walang awang sumulpat kay Lito. Mabilis na umiwas si Lito, at ang kamao ni Ben ay bumagsak sa dingding. Isang malaking butas ang agad na lumitaw sa makapal na pader. Sumunod, si Ben ay baliw na humahabol kay Lito, ngunit si Lito ay palaging isang hakbang na mas mabilis. Makalipas ang isang oras, hinihingal si Ben sa pagod at iwinagayway ang kanyang kamay na nagsasabing, wala nang laban, malapit na akong mamatay sa pagod, ang galing mo. Tumigil si Lito, casual na nagkomento, ang lakas mo, hindi sapat ang bilis mo.
Pagkatapos, pumasok siya sa isang silid at kumuha ng 4 na malalaking tingga. Itali ang mga ito sa iyong mga palso at bukong-bukong, magpatuloy sa pagsasanay. Umupo si Ben sa lupa at umiling kay Lito na nagsasabing, hindi ka ba tao? Ang 4 na tipak na ito ay pinagsama, ang mga ito ay tumitimbang ng ilang daang pounds man lang. Alinman sa tren o mapatay ng White Tiger Clan kinabukasan, alin ang pipiliin mo? Mahinahong sinabi ni Lito. Nagulat si Ben, na tahimik sandali, pagkatapos ay pinilit ang sarili na tumayo at tahimik na sinimulang itali ang mga lead block. Sa sandaling ito, lumingon si Lito kay Peter. Hindi na hinintay ni Peter na magsalita si Lito, at agad na kumilos. Ang kanyang espesyalidad ay bilis at teknik, at ang paraan na itinuro sa kanya ni Lito ay maaaring lubos na mapahusay ang kanyang bilis. Pagkatapos ng isang round ng sparring, tumango si Lito at sinabing, mas 10 beses ka nang mas mahusay kaysa kahapon. Strap on the lead weights and continue training. Hindi sumagot si Peter, at sa halip ay pumunta sa equipment room para kunin ang mga lead weight. Tama si Lito, 2 na lang ang landas nila ngayon, sanayin ang sarili hanggang mamatay, o maghintay na mapatay ng White Tiger sect. Susunod, turn na ni Molan. Nagpractice si Molan ng swordsmanship, hawak ang isang bakal na espada sa kanyang kamay, malamig na nakatitig kay Lito. Kinuha ni Lito ang isang kahoy na espada, at biglang itinulak patungo kay Molan. Mabilis na hamarang si Molan at nag-counter-attack. Kailangang sabihin, talagang may kakaibang talento si Molan, hindi nakakagulat na paulit-ulit na tinangka ni Sinorio na i-poach siya. Maging si Lito ay hindi siya kayang talunin sa ilang galaw lamang. Pagkatapos ng higit sa 100 galaw, unti-unting napagod si Molan, bumagal ang kanyang mga galaw, kinuha ni Lito ang kapintasan at tinalo siya sa isang galaw. Lumuhad si Molan sa isang tuhod sa lupa, umagos ang pawis mula sa kanyang mga pisngi, tumutulo sa kanyang leeg. Napabuntong hininga siya, hindi kapani-pani walang determinado ang kanyang ekspresyon. Tumingin sa kanya si Lito nang may pasasalamat, sinabing, mahusay ang ginawa mo sa pagsasanay. Hindi, kailangan kong ipagpatuloy ang aking pagsasanay. Hindi ako matatalo bukas, umiling si Molan. Tumawa si Lito at biglang may inihagis kay Molan. Ito ay isang payat, berdeng mahabang espada. Ang Asher Scale Sword. Si Molan ay likas na nakuha ang espada. Nagulat siya rito, what do you mean by this? Sinabi ni Lito, ang espadang ito ay pinangalan ng Asher Scale. Ibinibigay ko ito sa iyo. Dapat kang magsanay ng masigasig at huwag itong pababayaan. Ito ay masyadong mahalaga. Nakadikit ang tingin ni Molan sa Asher Scale Sword, ayaw niya itong isantabi kahit sandali. Kahit na hindi pa niya narinig ang pangalang Asher Scale Sword noon, nakikilala niya ang hindi may kakaila na kalidad ng armas. Bahagyang sinabi ni Lito, karapat-dapat ka rito. Naramdaman ni Molan ang pagkirot sa kanyang katawan at ang pamumula ng pula ay kumalat sa kanyang mga mata. Tinanguan niya si Lito ng mataimtim na tango, salamat. Mula ngayon, ang espadang ito ay kasing halaga ng sarili kong buhay. Kabanata 829. Hindi nagtagal, dumating na ang araw ng martial arts competition. Ang White Tiger Sect ay nag-set up ng isang malaking stage sa harap ng gate ng Shao Dragon Sect, at ipinopromote nila ito sa buong Zengou City. Kaya, sa araw na ito, ang lugar sa harap ng tarangkahan ng Shao Dragon Sect ay puno ng mga taong dumating upang panoorin ang kaganapan. Napasandal si Molan sa frame ng pinto, nakatingin sa mga nagdadabog na tao. Malamig niyang sinabi, ang plano ni Sinorio ay ipahiya ang Shao Dragon Sect sa harap ng lahat sa Zengou City. Walang pakialam na sumagot si Lito, natatakot ka ba? Tumangala si Molan kay Lito. Nagmula ang kumpiyansa sa kanyang maningning na mga mata at magiting na kilay. Ito ay isang uri ng kumpiyansa na nagmula sa loob. Pagkatapos ng 3 araw ng matinding pagsasanay, siya lang ang nakakaalam kung gaano kalaki ang pag-unlad ng kanyang mga kakayahan. Ano sa tingin mo? Sabi ni Molan na may kasamang mapang-asar na ugong. Di nagtagal, nagsimula na ang kompetisyon. Pinangunahan ni Sinorio ang isang grupo ng mga bihasang manlalaban upang gumawa ng isang engranding pasukan. Upang matiyak ang pagiging patas ng kompetisyon, espesyal kung inimbitahan si President Wang, ang presidente ng Martial Arts Association ng Zengou City. Isang lalaki sa edad na 50 ang humakbang at sinabi sa karamihan, ngayon, ako ang magsisilbing referee ng kompetisyon upang matiyak ang pagiging patas nito. Pagkasabi nito, nakipagpalitan siya ng tingin kay Sinorio. Ubo? Pero linawin natin, voluntaryo itong kompetisyon, kung may nasugatan o nasawi, walang mananagot. Malakas na bulalas ni Chairman Wang. Nagpakita si Sinorio ng isang nasisiyahang ngiti, hinarap si Lito at sinabing, Shao Dragon Sect, narinig mo ba ito ng malinaw?
Sa kanyang pananaw, ang White Tiger sect ay mayroong ganap na kalamangan ngayon. Ang mga miyembro ng Shao Dragon sect ay hindi magtatagal. Ang iba ay papatayin, ang iba ay masasaktan. Nakipagtalo si Sinurio kay Chairman Wang gamit ang kanyang kayamanan kahapon, na sinisiguro ang pangako na ang White Tiger sect ay hindi mananagot sa anumang nasawi. Natural, alam ni Lito na ang lahat ng ito ay gawa ni Sinurio, ngunit hindi niya ito isinapuso. Wala pang nagsisimula. Kaya, kung sino ang mananalo at kung sino ang matalo ay hindi pa rin sigurado. Walang problema, walang pakialam na sinabi ni Lito. Sa tunog ng drums, opisyal na nagsimula ang martial arts contest. Inanunsyo ni Chairman Wang, ang paligsahan na ito ay isang best of 3, at walang ibang mga patakaran. Hindi pinapayagan ang mga reklamo sa kamatayan. Pinalakpakan ni Sinurio ang kanyang mga kamay, at 3 lalaki ang lumabas mula sa kanyang likuran. Ang 3 ito ay, una, si Daco Liu na may tininang purple na balbas, ang ikatlong ranggo na miyembro ng White Tiger sect. Pangalawa, isang lalaking nasa edad 40, kumikinang ang kanyang mga mata, isang larawan ng pisikal na lakas, na pinangalan ng Yan He, na pumapangalawa sa White Tiger sect. Ang pangatlo ay isang lalaking may hawak na espada, na may nakakapangilabot ng ngiti. Siya si Zhou Zug, ang pinakamataas na ranggo na miyembro ng White Tiger sect, na kilala bilang nangungunang eskrimador sa gitnang rehiyon ng Lux Nation. Nang makita ang line-up na ito, napabuntong hininga ang audience mula sa ibaba. Kasabay nito, naghinagpis din ang lahat para sa Shao Dragon Gate. Inilipat ng White Tiger Gate ang lahat ng pinakamalakas nilang eksperto. Mukhang patay na sila sa pag-alis sa Shao Dragon Gate. Oo, ang Shao Dragon Gate ay talagang walang pagkakataong manalo. Sa tingin ko, dapat kang sumuko ng diretso. Baka bigyan ka ni Ginoong G ng pagkakataong mabuhay. Nang marinig ang mga boses na ito, nagmamalaki si Sinurio, nakikita mo iyan. Ang mga mata ng masa ay malinaw sa araw. Kamatayan lang ang hinahanap mo ngayon. Kalmadong nagsalita si Lito, sino ang mabubuhay at kung sino ang mamamatay, ay hindi pa matukoy. Ginoong G, ang mga hamak na ito ay hindi iiyak hanggat hindi nila nakikita ang kabaong. Walang silbi ang pag-aaksaya ng hininga sa kanila. Naunang tumayo si Daco at sinabi kay Lito, narinig kong ikaw ang pinakamakapangyarihang nilalang sa Shao Dragon Gate. Ngayon, haharapin kita. Ngumiti ng walang pakialam si Lito, hamanin mo ako. Hindi ka kwalipikado. Nanlamig ang mukha ni Daco, how dare you insult me? Muling ngumiti si Lito, para insultuhan ka, hindi ka rin kwalipikado. Nagsasabi lang ako ng totoo. Ang pahayag na ito ay direktang nagdulot ng galit kay Daco. Ngumisi siya, bata, walang kwenta kung magsalita lang. Pagkatapos kong lipulin ang Shao Dragon Gate mo, magiging akin ang maganda mong kapatid na babae. Nang marinig ito, biglang naging matalim ang buong aura sa paligid ni Lito. Pinagnanasaan si Chenner. Ang lalaking ito, tiyak na mamamatay. Opisyal na nagsimula ang kompetisyon, si Daco laban kay Ben. Habang naghahanda si Ben na humakbang pasulong, tinapik ni Lito ang kanyang balikat, kukunin ko ang round na ito. Nagulat si Ben saglit, pagkatapos ay mabilis na naintindihan at sinabing, sige. Anak, narito ka upang harapin ang iyong kamatayan. Pagkatapos kitang patayin, para sa iyong kapatid na babae. Puno ng paghamak ang mukha ni Daco. Ngunit habang kumpiyansa siyang nagsasalita, biglang lumitaw si Lito sa kanyang harapan, sinampal siya. Bang! Isang malakas na ingay. Ang kalahati ng napakalaking platform ay agad na bumagsak, at si Daco ay nawala sa isang iglap. Ang lahat na naghihintay ng magandang palabas ay tahimik na ngayon bilang isang cicada sa malamig na panahon, ang kanilang mga mata ay puno ng hindi paniniwala. Sa isang iglap natigil ang ekspresyon ni Sinurio. Masyadong mabilis ang lahat. Sa isang galaw lang, ang ikatlong ranggo mula sa White Tiger sect ay nawala sa isang iglap. Sa sobrang bilis na wala talagang nakaintindi sa nangyari. Anak, ikaw. Ang mukha ni Sinurio ay naging asul na bakal, na para bang hindi na siya makapaghintay na lumunin si Lito. Kalmadong tumugon si Lito, para sa mga nagnanasa sa aking kapatid, ang pagpapabiye sa kanya na mamatay sa ganitong paraan ay napakabait sa akin. Higit pa rito. Sinulyapan niya si Chairman Wang, na una nang sinabi, ang isa ay dapat managot sa buhay at kamatayan, tiyak na hindi ito nakakalimutan ni Ginoong G. Natigilan din si Chairman Wang, nahihirapang tumingin kay Sinurio G. Walang choice si Sinurio kundi ang tumango, tutal na pagkasunduan naman ito sa harap ng lahat. Ngumisi siya, syempre mahalaga, pero huwag kang masyadong magmalaki, pabaya lang tayo this time. Sa susunod na 2 round, siguradong matatalo ang Shao Dragon Gate mo. Hindi nagtagal ay oras na para sa ikalawang round, at si Yan He mula sa White Tiger Gate ay lumaban.
Tumalon si Peter sa ring at sinabing, isuot mo na. Ngumisi si Yanni, ako ang second rank sa White Tiger Gate, sino ka? Ni hindi kita narinig. Naikuyom ni Peter ang kanyang mga kamao ngunit walang sinabi. Kalimutan mo na ito, tatapusin kita sa loob ng 3 galaw. Sa totoo lang, ang iyong Shao Dragon Gate ay walang iba kundi isang dumping ground, dapat matagal na itong nilinis. Yanni shook his head contemptuously. Sa sandaling bumigkas ang kanyang mga salita, sumugod siya, at naglabas ng isang mabangis na suntok. Bahagyang nagbago ang mukha ni Peter, ngunit hindi siya umiwas. Sa halip, sinasalubong niya ang suntok. Ang mga manunood sa ibaba ay umiling-iling at nagsabing, si Yanni ay kilalang kilala sa kanyang lakas. Si Peter ay hindi kilala, ngunit siya ay naglakas loob na harapin siya ng direkta. Sa palagay ko siya ay tiyak na matatalo. Hindi lang ang audience, nanunuya din si Sinorio, wait and see, sa suntok na ito, tiyak na itatapon ang braso ni Peter. Gayunpaman, sa sandaling mabigkas ang kanyang mga salita, isang nakakagulat na eksena ang bumungad. Nang nagbanggaan ang mga kamao, may muffled bang. Gayunpaman, halos hindi nagre-react si Peter at umatras lamang ng kalahating hakbang. Paano ito posible? Nagbago ang mukha ni Sinorio, si Peter ay nasa mid-rank na martial artist, habang si Yanni ay isang martial master. May 2 ranggo na gap sa pagitan nila. Paano sila magiging pantay? Mukhang nagulat din si Yanni, pero mabilis siyang nanunuya, kanina lang halos hindi ko nagagamit ang lakas ko, kaya sinamantala mo. Hindi na yan mangyayari sa susunod. Muli niyang itinaas ang kanyang kamao, sa pagkakataong ito, gamit ang lahat ng kanyang panloob na kapangyarihan. Ang nakaraang draw ay isang dagok sa kanyang pagmamataas. This time, hindi niya kayang mawala. Walang gaanong iniisip, malakas ding sumuntok si Peter. Bang! Ang mga kamao ay nagbanggaan ng isang napakalaking putok. Ang sumunod na nangyari ay muling nag-iingay sa karamihan. Paatras ng 5 hakbang si Peter. Ang mukha ni Yanni ay ganap na nagbago, ang kanyang mga mata ay walang humpay na nanginginig, isang boses sa kanyang puso na galit na umuungol. Imposible. Hindi pwede ito. Dahil sa gap ng kanilang lakas, ginamit niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Sa teorya, dapat na baldado na si Peter. Ngunit ang katotohanan ay, maayos naman ang lalaki at umatras lang ng 5 hakbang. Ang realidad ay parang isang malakas na sampal, na walang awang tumama sa mukha ni Yanni. Nagbubulungan ang mga manunood sa ibaba sa talakayan. What's going on? Si Yanni ay hindi man lang matalo ang isang ordinaryong martial arts master. Namula ang mukha ni Yanni sa frustration, nakakuyom ang mga kamay niya sa sobrang higpit na halos madurage. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang ngumisi si Peter. Mukhang nagamit mo na lahat ng lakas mo, ngayon ako naman. Pinaikot niya ang kanyang panloob na enerhiya, at isang maputlang asul na ipoypo ang lumitaw sa ibabaw ng kanyang kamao. Martial skill, sky-breaking fist. Sinabayan ng napakalaking momentum, diretsyong damapo ang kanyang kamao sa tiyan ni Yanni. Thud! Si Yanni ay dumura ng isang subo ng dugo, ang kanyang buong katawan ay lumilipad mula sa entablado. Itinaas ni Peter ang mga sulok ng kanyang bibig, hinawakan ang kanyang kamay bilang pagpupugay, at kalahating pabiro ay bumuwelo, salamat sa pagpayag na manalo ako. 70% lang ng aking kapangyarihan ang ginamit ko. Sa kanyang mga salita, ang mga mukha ng lahat mula sa White Tiger Men ay naging mas madilim. Natalo niya ang pangalawang pinakamalakas na manlalaban ng White Tiger Men gamit lamang ang 70% ng kanyang kapangyarihan. Anong uri ng bilis ng pag-unlad ang ginagawa niya? Kailan naging napakalakas ng mga tao ng Shao Dragon Men? Ang mukha ni Sinorio ay hindi kapani-pani walang pangit. Kahit anong hirap niyang isipin ay hindi niya moari. 3 araw na ang nakalipas, hindi man lang matalo ni Peter ang ika-20 ranggo ng White Tiger Men. Ngayon, maaari niyang kunin ang pangalawang ranggo ng mag-isa. Ano nga ba ang nangyari sa 3 araw na iyon? 2 laban ang lumipas. Hindi ba Shao Dragon Men ang nanalo? Nilinggan ni Peter si Chairman Wang. Gayunpaman, tumingin si Chairman Wang kay Sinorio, Mr. G, ano ang iyong iniisip? Galit na galit si Ben, napagkasunduan na ang pinakamahusay sa 3 ang mananalo. Ano ang hinihiling mo sa kanya? Natalo ang White Tiger Men. Ayon sa kasunduan, dapat nating harapin sila kahit anong gusto nila. Walang humpay ng inisya ni Sinorio, walang kwenta ang naunang kasunduan. Kailangan nating manalo sa lahat ng 3 laban kung hindi ay walang bisa ang kompetisyon. Kasing kapal ng pader ng kuta ang mukha mo. Malungkot na sabi ni Ben. Ikinaway ni Lito ang kanyang kamay at sinabing, hindi problema ang 3 laban, ngunit markahan ang aking mga salita,
kung matalo ka sa lahat ng tatlong laban, gusto kong mabuwag ang White Tiger Men at maglaho mula rito. At nandyan kayong lahat. Itinuro ni Lito si Sinorio at ang kanyang grupo, kayong lahat, lumuhad sa pasukan ng Shao Dragon Gate sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Sumangayon si Sinorio nang walang pag-aalinlangan. Dahil ang nangungunang eksperto sa ilalim ng kanyang utos, si Jozog, ay hindi isang ordinaryong tao. Matigas niyang sinabi, sige, sumasang-ayon ako, ngunit kung matalo ang Shao Dragon Gate sa ikatlong round, ituring itong isang kompletong pagkatalo, at ang Shao Dragon Gate ay nasa akin. Hindi nagatubili si Lito, at direktang sinabi, mabuti. Mr. Zog, kapag nanalo ka sa kompetisyon, kahit anong gusto mo, mabubusog ka ng White Tiger Gate ko. Sabi ni Sinorio kay Jozog. Pinaglaruan ni Joe ang itim na mahabang espada sa kanyang kamay. Puno ng pang-aalipusta ang kanyang maselang mukha, itong mga riffraff, huwag kang mag-alala sa kanila. Sa gilid ng Shao Dragon Gate, tinapik ni Lito ang balikat ni Molan, huwag kang ma-stress, gawin mo lang ang itinuro ko sa iyo, naniniwala ako sa iyo. Tumango si Molan, huminga ng malalim, at tumalon sa entablado. Nakita ni Joe si Molan at umiling, ganyan na baka walang silbi ang lahat ng lalaki sa Shao Dragon Gate mo. Kailangang makipaglaban sa akin ang isang babae. Casual na sumagot si Lito, sapat na para harapin ka. Ang komentong ito ay direktang nagpagalit kay Joe, at ang kanyang maselang mukha ay naging mas malungkot, young man, kapag napatay ko siya, ikaw ang unang susunod. Kabanata 830. Masyado kang magsalita. Ang maitim at magagandang mata ni Molan ay kumikinang sa malamig na liwanag habang itinaas niya ang kanyang espada patungo kay Jozog. Tumugon si Joe na may kasamang paghamak. Pero ilang galaw lang, nagbago ang ekspresyon niya. Ang sword technique ng babaeng ito ay lumampas sa kanyang inaasahan. Saan mo nakuha ang mga kasanayan at discarding ito? Agad na nakita ni Joe, may karanasan at may kaalaman, ang pahiwatig. Buong pagmamalaking sabi ni Molan, ano? Ikaw lang ba mula sa White Tiger Sect ang pinapayagang magkaroon ng mga kasanayan at diskarte, ngunit hindi ako mula sa Roaring Dragon Sect? Sa sandaling magsalita siya, sumiklab ang isang masiglang talakayan sa gitna ng karamihan. Hindi ko inaasahan na magkakaroon din ng mga kasanayan at diskarte ang Roaring Dragon Sect, talagang kapansin-pansin. Eksakto, ang koleksyon ng mga kasanayan at diskarte ay isang senyales kung ang isang sekta ay sapat na makapangyarihan, tila ang Roaring Dragon Sect ay hindi kasing mahina gaya ng ipinapakita niya. Pagkatapos ng 100 galaw, biglang inilunsad ni Molan ang isang napakatalino na pamamaraan na kasabay ng kanyang green scale sword, na ikinabigla ni Joe. Klang! Nabasag ang espada ni Joe. Itinutok ni Molan ang kanyang espada sa kanyang lalamunan. Ang dating mapanglait na si Joe ay nagbago ng husto, at nagmamadali siyang nagmakaawa, inaamin ko ang pagkatalo ko. Huwag mo akong patayin. Umalis ka. Malamig na sabi ni Molan. Malungkot na bumaba si Joe mula sa entablado. Sa sandaling ito, halos kumukulo na sa excitement ang audience sa ibaba ng stage. Nagawa ng Shao Dragon Men na magkasunod na manalo ng 3 laban-laban sa White Tiger Men, at natalo pa ang 3 nangungunang masters ng White Tiger Men. Ipinakita nito kung gaano pambihira ang antas ng Shao Dragon Men. Sa pagsasalita ng walang anumang reserbasyon, sila ay nasa pinakamataas na antas sa Zengo City. Naglakad si Lito sa harap ng entablado, tumingin kay Sinorio at walang pakialam na sinabi, natalo ang White Tiger Men sa lahat ng 3 round. Maaari ka nang lumuhad sa loob ng 3 araw at gabi, hindi bababa sa 1 minuto. Sina Ben at Peter ay hindi kapani-pani walang nasasabik. Ang mga salitang sinabi ni Lito na 3 araw na ang nakalipas ay nagkatotoo. I never thought we would have such a triumphant day, those arrogant bastos who look down on people in normal days finally got their retribution. So awesome! Gayunpaman, sa sandaling ito, ang mga mata ni Sinorio ay lubhang makamandag, managinip ka kung sa tingin mo ay luluhod ako. With that, tumalikod na siya para umalis. Hindi rin naman siya walang isip. Nakikita niya na ang lakas ng Shao Dragon Men ay lubos na bumuti, kaya hindi ito isang lugar para magtagal siya. Teka, sinabi ko bang pwede ka nang umalis? Malamig na sabi ni Lito. Napahinto si Sinorio sa kanyang paglalakad, naglakas loob kang pigilan ako. Anong karapatan mo para pigilan ako? Sino sa Zengo City ang nang-ahas na pigilan ng mga tao sa White Tiger Gate? Ngumisi si Lito, ang Shao Dragon Gate ko ay hindi isang lugar kung saan maaari kang pumunta at umalis kung gusto mo. Bago pa matapos ang kanyang mga salita, nawala na siya sa kanyang orihinal na lugar. Nagbago ang mukha ni Sinorio. Nang malapit na siyang mag-react, humarap na si Lito sa kanya, nabasag ang kanyang nikap sa isang sipa. Basag.
Napaluhod si Sinorio. Pag sinabi kong lumuhod ka, lumuhod ka. Kapag hindi ka lumuhod, papaluhod kita. Tumingin si Lito sa kanya, walang emosyon ang kanyang mukha. Pagkatapos, tumingin siya sa lahat ng tao mula sa White Tiger Gate at malamig na sinabi, lumuhod ka man, o tulad niya, tutulungan kitang lumuhod. Sa mga salitang ito, lahat ay tumingin na may pagkagulat sa kanilang mga mukha. Malinaw nilang nasaksihan ang bilis ni Lito. Walang paraan para ipagtanggol ito. Sila man ang tinatawag na mga eksperto o ang mga ordinaryong miyembro, lahat ay napaluhod. Ang mga nanunood ng palabas ay nag-click sa kanilang mga dila sa paghanga. Ano ang isang turn ng kapalaran? Never in my dreams naisip ko na ganito ang kalalabasan. Napakalakas ng Shao Dragon Men. Sunod-sunod na kinuha ng mga manunood ang kanilang mga mobile phone, kinuha ang medyo ironic na eksenang ito at pagkatapos ay ibinahagi ito sa kanilang social media. Si Sinorio ay nakaramdam ng lubos na kahihiyan, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, sinabi niya, Brat, ang lakas ng loob mong maging walang pakundangan sa akin ngayon. Hintayin mong bumalik ang aking ama, at tiyak na wala kang lugar na ililibingan. Walang pakialam na tumugon si Lito, paumanhin, ngunit maaaring mabaigaw ka. Wala siyang kwalipikasyon o lakas. Ang aking ama ay pumunta sa Taiyi pala sa Wangwu Mountain sa pagkakataong ito. Siya ay nagkaroon ng magandang relasyon sa Taiyi pala sa loob ng maraming taon. Maglakas loob kang sakta ng White Tiger Gate, ang Taiyi Palace ay tiyak na maghihiganti para sa amin. Malisyosong nagsalita si Sinorio, ang kanyang galit na mga mata ay puno ng dugong mga ugat. Palasyo ng Taiyi. Hinaplos ang kanyang baba, naging mapaglaro ang ekspresyon ni Lito. Ang mga bagay ay tila nagiging mas kawili-wili. Wala akong pakialam. Kahit na dumating man ang Taiyi Palace, hindi ka nila may iligtas. Kalmadong nagsalita si Lito. Tumikim si Sinorio sa loob, masyado ka pa ring ignorante. Kapag bumalik ang aking ama, ito na ang katapusan ng iyong Shao Dragon Gate. Nang marinig na si Sinorio ay napilitang lumuhad sa pasukan ng Shao Dragon Men, agad na ipinaalam ng White Tiger Gate kay Tom G, na nasa malayong lugar sa Taiyi Palace. Ano? Nanalo ang Shao Dragon Men. At pinaluhod nila ang anak ko. Si Tom G ay nakatanggap ng tawag, ang kanyang mukha ay mukhang hindi magandang tingnan. Kaagad, malamig niyang sinabi, naiintindihan ko, huwag kang padalos-dalos, gagawin kong pagbabayaran ito ng batang Argel na iyon. Pagpasok sa engranding bulwagan, binati niya ng baw si Fernand Meng, magalang na sinabing, Guro, ang aking White Tiger sect ay palaging tapat sa palasyo ng Taiyi. Nagkaroon kami ng ilang problema sa pagkakataong ito, at taos-puso kaming humihingi ng tulong sa Taiyi Palace. Nang marinig ito, nagtanong si Fernand, anong problema? Galit na sinabi ni Tom, isang menor de edad na sekta na may hawak na masamang sining, ang kanilang kapangyarihan ay tumaas ng husto sa maikling panahon, kumilos ng mayabang. Hindi lamang nila nasugatan ang ilan sa aking nangungunang mga disipulo, ngunit pinilit din nila ang aking anak na lumuhad sa kanilang pintuan. Ito ay kalokohan. Hindi natin maaaring hayaang mangyari ang pagsuwi sa mga batas ng langit. Tumayo si Fernand, at sa malalim na boses ay nagsabi, sasamahan kita sa Zenggo City, gusto kong makita kung sino ang nangahas na maging mapangahas. Nang marinig ni Fernand na personal na maglalakbay, si Tom ay tuwang-tuwa at agad na nagsabi, salamat, Guro, ikaw ay tunay na matalino. Pagkatapos niyang magsalita, tahimik siyang tumatawa sa puso niya. Sa suporta ni Fernand, at suporta mula sa buong Taiyi Palace, tiyak na mapapahamak ang Shao Dragon Sect. Hindi nagtagal, magkasamang dumating sina Tom G at Fernand Meng sa Zenggo City. Dumiretso sila sa Shao Dragon Sect. Nang makita ang kanyang anak, si Sinorio, na nakaluhod sa pintuan, labis na nagalit si Tom na gusto niyang pawiin ang Shao Dragon Sect doon. Tatay. Nang makita ang kanyang ama, si Sinorio ay umiyak ng malungkot, nabalian ng hamak na iyon ang aking binti, at buong araw at gabi akong nakaluhod dito. Isang nakamamatay na tingin ang lumitaw sa mga mata ni Tom, malamig niyang sinabi, anak, huwag kang mag-alala. Inimbitahan ko si Master Fernand Meng ng Taiyi Palace. Tiyak na lilipulin natin itong Shao Dragon Sect. Sa sandaling ito, dumating sina Ben at Peter sa pasukan, na nagsasabing, sino ang maglakas loob na magtipon sa harap ng Shao Dragon Gate. Malamig na sinabi ni Tom, ang lakas ng loob mong pahirapan ang anak ko, hindi ako papayag na ako si Tom G ang mga bagay na ito. Bamantong hininga si Ben, napakaraming mali ng White Tiger Gate mo sa Zenggo City, kabayaran lang ito ngayon. Nagbago ang mukha ni Tom at galit na sinabi, ang lakas ng loob mong magsagawa ng beast arts ng walang prinsipyo, matapang ka.
Ikinuyom ni Ben ang kanyang kamao at sinabing, kalokohan ang sinasabi mo, sinong mata mo ang nakakita sa amin na gumagamit ng masamang sining. Malamig na tumawa si Tom, maglakas loob ka pa ring mag-quibble, kung hindi ka gumamit ng beast arts, paano magkakaroon ng nakakatakot na boost ang iyong martial arts sa maikling panahon? Iyon ay dahil mayroon kaming superior cultivation method at martial arts techniques. Depensa ni Ben. Umiling si Tom, na binibigkas ng may pag-alipusta, ang mga pamamaraan ng cultivation at martial arts na iyon ay bihirang mga kayamanan, lalo pa ang mga nakatataas. Paanong ang isang maliit na sekta na tulad mo ay makakakuha ng mga ito? Tumigil sa pag-aaway. Hinaplos ni Fernand Ming ang kanyang balbas, tumango at sinabing, tama, bihira ang mga ganoong pamamaraan, hindi ito maaaring nagkataon lamang. Sa oras na ito, halos napagpasyahan niya na ang mga tao ng Shao Dragon Gate ay gumamit ng masamang sining para sa kanilang paglilinang. Matagumpay na sinabi ni Tom, narito si Master Fernand Ming ng Taiyei Palace ng Wangwo Mountain, kahit na sinabi niya ito, ano pa ang masasabi mo? Galit na sinabi ni Ben, what, you guys are pushing it too far, kung manggahas kayong guluhin ang Shao Dragon Gate, kailangan nyo muna akong lagpasan. Ignorante na bata. Bahagyang napapikit si Fernand at biglang itinumbok ang palad. Agad na pinalipad si Ben, na dumura ng isang subo ng sariwang dugo. Nang makita ito, agad na pumagitna si Peter ngunit mabilis din itong nasugatan. Ang sect leader na si Summersong ay sabik na sumugod upang hanapin si Lito, at sinabing, masama ito. Dumating na si Master Fernand Ming mula sa Taiyei Palace, ano ang gagawin natin ngayon? Walang pakialam na nagsalita si Lito, ano si Fernand Ming. Kung sasabihin ko sa kanya na lumipat sa silangan, hindi siya maglalakas loob na lumipat sa kanluran. Sect leader? Hindi tayo makapagsalita ng basta-basta, ang Taiyei Palace ay hindi ordinaryong sekta. Naramdaman ni Summersong ang nalalapit na sakuna at hindi niya maintindihan kung bakit ganito katahimik si Lito. Hehe, sa paningin ko, wala lang ang Taiyei Palace. Malamig na sumingot si Lito at humakbang patungo sa front gate. Nang makitang lumitaw si Lito, ipinakita ni Sinurio ang isang mapait na ngiti, anak, kasama si Master Fernand Ming dito, ngayon ang iyong huling araw. Ang mga mata ni Tom G ay tulad ng isang makamandag na ahas, marubdob na nakatitig kay Lito. Guru, ang batang ito ay nagsasanay sa paggamit ng beast arts at sinaktan ng aking anak, hindi mo siya madaling paalisan. Nang gustong tumango si Fernand, pumasok si Lito sa kanyang paningin. Natigilan siya. Sa ilalim ng nagulat na mga tingin ng mga tao, naglakad si Lito kay Fernand at mahinahong sinabi, ilang araw na ang nakalipas, okay na ba ang lahat sa Taiyei Palace? Galit na bamulong si Tom, mabahong brat, kilala mo ba kung sino si Master Fernand Ming? Maglakas loob na makipag-usap sa kanya sa ganoong tono. Tumahimik ka. Dahil sa kawalan ng bantay, biglang sumigaw si Fernand. Natigilan si Tom, Master, are you telling me to shut up? Pinagalitan ko lang itong bastos na brat. Sampal. Walang sabi-sabi, itinaas ni Fernand Ming ang kanyang kamay at sinampal si Tom. Lahat ng nakakita nito ay ganap na natigilan, hindi naiintindihan ang nangyari. Walang oras si Fernand para magpaliwanag. Mabilis siyang lumapit kay Lito, yumuko ng may paggalang, at sinabing, ikinalulungkot ko talaga, ang buong bagay na ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Walang pakialam na nagsalita si Lito, inakusahan ako ni Tom na gumamit ng dark magic, ano sa tingin mo tungkol dito? Mabilis na umiling si Fernand, hinding-hindi posible, alam ko ang iyong lakas, hindi mo kailangang gumamit ng dark magic. Nagpatuloy si Lito, kung ganoon, binabalangkas ng White Tiger Sect ang Shao Dragon Sect ko. Master Fernand, sa iyong opinyon, paano natin ito haharapin? Ikinuyom ni Fernand ang kanyang kamao bilang paggalang, susunod ako sa anumang iuutos mo. Ngumisi si Lito, hindi karapat-dapat na panatilihin ang gayong basurang sekta. Ay disband natin ito. Agad namang nakiusap si Tom, Master, hindi, pakiusap, hindi mo kami maaaring paalisan sa White Tiger Sect dahil sa batang ito. Umiling si Fernand, Tom, napakatanga mo. Ang tunay na Master ay nakatayo sa harap mo, ngunit hindi mo siya nakilala. Mukhang naguguluhan si Tom. Ngumisi si Fernand, naaalala mo ba ang supernatural na pangyayari sa Wangwo Mountain ilang araw na ang nakalipas ng may lumitaw na puting dragon? Alam mo ba kung sino ang sanhi nito? Umiling si Tom, pagkatapos, isang ideya ang sumabog sa kanyang isip na parang kulog. Pwede ba? Sumulyap siya kay Lito. Tama. It's this young gentleman. His strength is far beyond mine, yet you sought my protection. Ang tanga mo talaga. Si Fernand, na walang imek na ekspresyon, ay tumugon habang umiiling. Plop.
Sa takot, bumigay ang mga tuhod ni Tom at lumuhad siya sa harap ni Lito. Master, iligtas mo ang aking buhay. Alam na alam niya na ang isang tao na hindi man lang tinuturing si Fernand ay maaaring patayin siya ng kasing dali ng pagkatay ng manok. Posible ang pagligtas sa iyong buhay, ngunit matagal na ninyong binyo-bully ang Shao Dragon Gate ko. Maaari kayong makatakas sa kamatayan, ngunit hindi sa parusa. Walang pakialam na nagsalita si Lito, biglang gumalaw, at hinawakan ang mga braso ni Tom. Bago pa makapag-react si Tom, napilayan na ang magkabilang kamay niya. Umalis ka. Direktang tumalikod si Lito at pumasok sa Shao Dragon Gate. Nanginginig, si Tom ay nagpatira pa sa lupa, umiiyak, "Salamat, Master, sa pagligtas sa aking buhay."